Teka. Bakit daw? Teka. Kailan kaya? Teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka. Alas 4:30 na sa DWIC. Yahoo! Magandang hapon po sa inyong lahat and welcome to the program. Teka, araw po ngayon ng Lunes. Today is January 18, 2021. Kasama na naman ang magulong barkada pero marami kayong matutunan sa mga issue. Ngayon pong hapon ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan. At Senyor Ray Pacheco, hola, buenas tardes po sa inyo lahat dyan. At sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa amin dyan sa iba't ibang panig ng daigdig, lalong-lalo na yung nabakunahan. Bakit? Bakit? May nabakunahan na sa iba't ibang panig ng daigdig eh. Ha? Eh tayo pa lang ang wala. Hindi, Kaya alam mo, sinasabi. Huwag mo munang pag-usapan niya, mamaya natin pag-usapan niyang iba, yung bakuna sa ibang ang pag-usapan natin ngayon, pwede naman daw mag-back out pa ang gobyerno. Saan? Doon sa pagbili ng bakuna. Babak-out. Kung talagang medyo, sinasabi ng tao, mahal. Di ba? Kaya inaayawan eh. Ang sinasabi ng tao, sabi tao, mahal. Sabi ng tao ay mukhang hindi pa naman parang kulang yung kanyang hindi pa subok yung efficacy niya, parang mababa. Aba. Kulang pa sa clinical organization. Kulang pa sa clinical trial. Ayun, parang ganun pa. Nadagdagan pa. Yung efficacy, hindi clinical trial ongoing yan eh. Pero yung efficacy, medyo kinakailangan pa yan. Medyo kinakabahan pa rin tayo kasi may namatay eh. Oo. Pero, alam mo, tinitiyak naman senyor ng Malacanang, no? At ni Vaccine Sar, sabi niya mababa ang presyo ng Sinovac kumita. Ano ba pangalan? Sinovac. Naman, mali ka dun eh. Sinovac kumita Alam mo, Mayor, baka nadudulas yung dila mo. Wala sa ayos. Ayusin ko sa'yo, ha? Ayusin ko para magandang pakinggan, ha? Yung mga, ikaw ba, kabisado mo lahat ang mga manufacturer? Ng vaccine. Pero ako, pakikita ko sa'yo, mas mahusay ako sa'yo. Sige. Amerika. Ano? Pfizer-Vac. Ha? Pfizer-Vac? Bako! Bakit ka meron ka Vac? Ano yung Vac? Vaccine! Ano ka ba? Short for vaccine. Iba ko eh. Iba ko. Kasi yung... Yan ang itral. Kasi yung Vac ko, tawag dun eh. Basta ako ganito. Teka sandali, kasi Vac mo, ang short mo, Vac as in vaccine. Oo naman. Ako, ibig ko sabihin to sa Vac, Bids and Awards Committee kasi yun eh. Ganun ba sa'yo? Hindi, basta ito. Tinan mo ha. Tinan mo kung gaano ko na-research ko. Siguro hindi mo naintindihan yung Bids and Awards Committee, kaya hindi mo pinansin. Basta itong research ko, Mayor. Intindihin mo yung research ko, Mayor. Tinan mo. Sige, okay. Russia! Sputnik Vac. Kita mo na? Tama ko, hindi. Sputnik Vac. Ayan. Research mo na ba may tatawag yan? China! Walang detalye. Hindi na mo detalye marinig mo. Magugulat ka sa detalye ko. Sinovac. China. Philippines. Philippines. Kita mo, hindi mo alam. Meron ng Philippines. Kala mo sila lang? Philippines meron din, Mayor. Ano? Kickback. Totoo ba yun? Wow, ang galing Puro kakalokohan kaya walang nangyayari sa... Hindi, okay. Total binanggit mo yan di ba? Ang sabi ng gobyerno, senyor, ang pamahalaan, nakikipag-usap sila, nakikipag-negotiate sila sa 7 mga pharmaceutical. Dami yan, mga vaccines. Dami yan, no? At gayon din, siyempre, tinitingnan nila dito, yung efficacy, and then of course, yung presyo, no? Siyempre, So, yung AstraZeneca, halimbawa, AstraZeneca. Saan ang AstraZeneca? Hindi mo binanggit yan AstraZeneca Vac. Aba. AstraZeneca Vac. Ano? UK. Ha? UK. Ilang milyon ang Kukunin natin? Ang kukunin natin? Ilang milyon? Hindi ko alam. Wala ka pala Pero wala pa naman daw Kasi magtatagal daw yan Hindi pa raw natin makukuha yan Ito, 17 million doses. Pero kailan mo makukuha? Kailan mo makukuha? Makinig ka muna. Ikaw naman masyado ka negative. AstraZeneca, 17 million doses. Sinovac, ilan?
Sige nga, tingnan ko, nag-research ka talaga. Mas marami ang Sinovac. Hindi, ilan nga. Hindi ko alam. Hindi ko alam yung Sinovac eh. Ilan. Joke lang. 25 million doses. Magkano? 3,629.50. Ang Sinovac? Oo. According to Sani Angara. Ayan. Kasi tinanong si Sani Angara, di ba? Magkano? Oo, di ba? Sa kanya nagsimula ito, 3,629. Nung tinanong siya, sa bagali ang presyo mo. Eh, di sa DOH. Di, mahal. Okay, mahal. Tungkots? Hindi, pero lilinawin natin, ang bago ngayon doon, ang sabi ng Malacanang, yung presyo nila para dito sa sa Sinovac, no? Between 670 to 675 pesos lang. Hindi lalayo sa Indonesia. Kasi yung Indonesia, di ba, nagpaturok si President Widodo. So sila mga 700 pesos yon equivalent, no? Okay, meron pa. Novavax. Ano? Nova. Parang Nova, si Nova Villa. Novavax. Ayan, ang gaganda ng mga vax. Ang order ng pabahala natin yan, between 30 to 40 million. Ninenegotiate nila yan. Doses, ha? Alam mo, magkano to? 366 pesos. Ayun. Ayan, ha? Mabuti ka, kabisado mo kung magkano, ha? Magkano ang kickback? Ayun ang hindi ko kabisado yun, ha? Tanong natin. Puro ka back, kanina ka pa back ng back eh. Kaya tinatanong ko sa'yo, magkano naman ang kickback? Mabuti pa, bago total pinag-uusapan at mainit sa Senado, after nung hearing nila last Friday, alamin natin siguro, tanungin natin sa ating, mainit ang issue dyan. One of our senior reporters dito sa DWIC, nakatutok talaga to sa lahat ng mga nangyayari sa Senado. Okay, alamin natin kay Patrol number 19, Celi Ortega Bueno. Maya-maya pa, siyempre. Di ba? Maya pa muna yan. Okay. Tatawagan natin. Moderna, saan? US. Galing nga. Johnson & Johnson. US. Gamaleya. India. Mali ba? Hindi ba India? Sinabi mo na nga kanina eh. Gamaleya, Sputnik. Ano pa rin bali yan? Russia pa rin yan? Oo. Nakadalawa pala Russia, Hindi, isa lang. Ang Sputnik 5 yun eh. Yun yung siguro pangalang pero Gamaleya yun eh. Diba? Isa rin yun. Okay. Now, Moderna, ang presyo nito, 3,904 pesos. Ayun. To 4,504. Medyo mahal ito. Sino pinakamura sa lahat? Pinakamura sa lahat? Pinakamura sa lahat? Tanong natin kay Celi. Bakit? Hindi naman pinag-uusapan din yan? Hindi, alam mo, senyor. Pinag-uusapan na ba? Okay, seriously speaking, ang pinakamura sa lahat kung tinatanong mo, para nakikita ko dito sa aking, listahan, itong Novavax. Novavax? 366 pesos. Saan ang Novavax? India? India yan eh. India yan. Oo, alam ko, Novavax. Kasi lagi mura ang gamot dyan eh. Oo. So, alamin natin ngayon, one of our senior reporters dito sa DWIC para bigyan tayo ng update kung anong nangyayari ngayon at sinasabi ng mga senador natin hinggil sa bakuna. Ayan, tawagin mo na! Okay, tingnan natin. DWIZ Patrol! Okay, buenas tardes, Celi. Bueno, ano na ang sitwasyon dyan sa Senado? Buenos tardes. Dahil nga dun sa mukhang mas lalo sila nga nalito. Doon sa kanilang dalawang araw na pagdinig ng Committee of the Whole tungkol nga dito sa roadmap ng gobyerno para sa vaccine program. So, pinag-uusapan ngayon matapos mag-privilege speech itong Senator Panfilo Lacson ay kung magsasagwa pa sila ng panibagong pagdinig. Kanina, ang kanilang naging suggestion nitong Senator Ping Lacson magsagawa nga ng executive session tulad na ipinapanukala noon ni Senator Juan Miguel Zubiri para lang kumbaga mapilit na magsalita itong sina Vaccine Star Secretary Carlito Galvez kung magkano ba talaga yung presyo na involved dito sa binibiling bakuna lalo na pagdating sa Sinovac. Pero sinabi naman itong si Senator Franklin Drilon na hindi na parang kailangan pa na executive session dahil kung meron na daw tinatawag na term sheet with Sinovac, hindi na pwedeng i-invoke ng ating na Secretary Galvez yung tinatawag na confidentiality agreement. Dapat na rin sabihin nila in public kung magkano yung presyo involved pagdating sa pagbili ng bakuna dito sa Sinovac.
dahil ay dito kay Senator Franklin Drilon, sa ilalim na batas, kung meron ng term sheet, nandun daw yung supply agreement, nandun na yung presyo. So, wala nang atrasa. Kung baka meron na kayong kasunduan, kahit nasabihin mo in public yung presyo, wala na daw problema. At ang sabi pa ni Senator Drilon, may Supreme Court ruling na nagsasabi na karapatan ng publiko na malaman yung mga informasyon sa mga pinapasok na transaction ng gobyerno. So, yung ipa-finalize ngayon ng Senado, sinabi ni Senate President Vicente Soto III dito kay Senator Panfilo Lacson at din kay Senator Juan Miguel Zubiri na chairman ng Rules Committee na i-finalize kung ano yung gagawin, kung another public hearing o executive session. Sinabi naman ni Zubiri na kaya lang naman niya ipinropose yung executive session ay para lang talaga makakuha ng impormasyon kina Secretary Galvez pagdating sa presyo ng binibiling bakuna dahil ang kanilang concern ay itong ating public funds dahil alam naman natin na mahigit 80 billion ang ilaang pondo para pambili, para sa storage at distribution nitong bakuna kontra COVID-19 at gusto nga naman nila na matiyak na magiging maayos itong vaccine rollout at maging tama din yung paggastos sa pondo ng gobyerno. So dito naman sa katatapos na privilege speech nitong si Senator Panfilo Lacson, ang sinabi nga niya the mysterious price nitong Sinovac kasi nga hindi nga di ba nung una lumilitaw na ito yung may pinakamataas na presyo at sa mga ginawang clinical trial ay mukhang mababa pa yung efficacy nitong bakuna mula dyan sa Sinovac. So yun talaga kanilang pinag-iinitan para kasi ang sabi ni Senator Lacson, sa ngayon hindi pa siya handa na mag-akusa ng sino man in particular ng corruption. Sa halip, ang kanya lang, meron lang siyang suspetsa at least na may tangka daw na i-overprice yung bakuna, dito nga sa binibiling bakuna sa Sinovac. At syempre, kung daw may attempt ng overpricing, logical lang na isipin mo na may kikita ng limpak-limpak na salapi. So sabi niya, kung dun daw sa Pfizer issue, di ba, naging tanong nun ay who dropped the ball? Dahil, di ba, parang nabulilyaso yung unang pakikipagnegosasyon. Ngayon naman, pagdating daw dito sa Sinovac vaccine, ang tanong ngayon, who dropped the price? So, Seli. Ate Seli, patanong lang. Ano ba talaga yung mas mabigat, yung tinatawag na nakapirma doon sa confidentiality clause agreement o yung transparency in every dealings in the government? Di ba meron tayong principle of transparency? Correct. Tapos number 2 kasi, di ba parang halos lahat na yata yung 7 mga pharmaceutical companies o yung 7 kasama na Sinovac, di ba nilabas na yung mga presyo? And why is it the only vaccine company ang hindi nakakapaglabas ng presyo? Bakit kaya? Kaya nga, dun sobra na nagkakaroon ng pagdududa itong mga senador, wala ng transparency, and then may track record pa daw itong Sinovac na magbibigay doon ng suhol para sila yung makuha nila yung kontrata. And at the same time, nagtaka pa si Senator Panfilo Lacson kasi during the Committee of the Whole hearing, sinabi ni Secretary Galvez na ang gusto nito mga pharmaceutical company, government to government, yung negosasyon. Kasi nga hindi pa naman talaga fully yung development itong mga bakuna. Meron lang talaga na in case of emergency, mag-i-issue pa lang tayo ng emergency use authorization para magamit itong bakuna na ito. Pero lumitaw din doon sa last hearing nila nung Friday, nabanggit ni Secretary Galvez, saan kanilang kinakausap pagdating sa Sinovac, a certain Helen Yang ng Sinovac nakabase sa Hong Kong. So parang inconsistent doon pa lang. Siya ang general manager. Oo, yung general manager. So doon pa lang inconsistent na sabi nila, lahat doon ng pharmaceutical company gusto government to government kasi nga parang kung magkaroon ng problema, at least gobyerno yung kanilang kausap, di ba? Bakit ngayon pagdating sa Sinovac, ito nga general manager, parang naging inconsistent. Kaya sabi nila ng mga senador,
may mga pabago-bagong statement itong sina Secretary Galvez na parang nagdudulot sa kanila ng pangamba at pagdududa. Pero alam mo, may statement kasi yan si Yang parang sinabi niya yung gumagawa nito ng Sinovac. Celino, parang talagang committed sila para mas mababa. Ayan, yun matulungan ng Pilipinas. Not only the Philippines, but worldwide, kung sinong bibili ng Sinovac. Ngayon, tanong ko, Celi, baka pwede maitanong, sino ba talaga ang nagdidesisyon sa pagbili ng bakuna? DOH ba o si Vaccine Czar? Ayan. Kasi nagdududa na rin yung tao doon. Minsan nga doon sa social media, ano na yung pangalan nun? Sinovac Kumita. Parang Sinovac Kumita. Kaya tuloy, meron dito sinasabi, meron daw tayong vaccine. Sinovac, di ba may Sinovac? Ang vaccine naman natin dito, kickback. Correct. At saka nakakapagduda, during the budget deliberation, ang kanilang kinlaim, di ba, 3,600 something ang presyo nitong sa Sinovac. Tapos binabasa 1,800. Ngayon, naku-question na, biglang sinabi na ni, alam po, Secretary Roque, na kaya naman daw na 650, katulad ng in-offer sa Indonesia. Indonesia. Oo, nakapareho nun. So parang ano dito, ibig sabihin nga daw ba, nagkaroon ng attempt na i-overprice itong presyo ng bakuna mula sa Sinovac. So, ito yung rason, kaya sabi nga ni Senator Lacson, kung sakali man na ito na nga ang binabanggit ng Malacanang, at least may magandang naibunga daw yung ginawa investigasyon ng Senado dahil from 3,600, yung sinasabi na kaya naman pala daw ibigay sa atin ng hanggang 650 lang bawat dose ng bakuna mula dyan sa Sinovac. Itanong mo na rin kay Senator Sani Angara, saan niya nakuha yung 3,692 na presyo ng Sinovac. Na Sinovac. Sa budget deliberation. Oo, 3,000. Sa budget deliberation. Yung Sipin mo yan? DOH. Kaya nga sabi ni Senator Sani Angara, huwag niyo akong anuhin dyan dahil kinote lang niya yung Department of Health doon sa binanggit, doon sa budget deliberation. Hindi siya nagsabi. Hindi siya yung source ng information tungkol sa presyo na yon, kung hindi yung mga resource person sa DOH during the budget deliberation. Pero nasa minutes naman yun ang presentation di ba? Nasa minutes yun ang presentation at sa hearing. Official hindi mo makakailayan. Hindi naman galing sa kanya. He would just quote. Kung ganun, talagang pinakikita lamang na may vaccine dyan sa loob ng DOH. At Mayor Mon ibang vaccine, kickback, Correct. Ang isa pa na gustong malinawan ng mga senador, the mere fact na yung mga private sector bumili na ng kanila, nag-order na ng kanilang bakuna para sa kanilang mga empleyado using their own budget, at yung 50% na binili nila i-donate pa, ang LGUs kakanya-kanya na rin ang order, tapos may mga drug company pa na lumilitaw na mag-donate din sa atin. Ang tanong, magkano na lang ang isi-shoulder ng national government? Kung marami magdo-donate. Siyempre, konti na lang. Hindi, diba? Binanggit na ni Presidente, the allocation for the vaccine is 80.2 billion in one of his press conference, di ba? Medyo malaki yun. Mababawasan na natin yan. Mababawasan na yun kasi counted pa yung tulong ng mga local government units na maglalabas ng kanilang mga local government units pa, puro bilyon-bilyon din at bilyon. Di ba? Kaya dapat daw may kwentas klaras para malaman natin, dahil ang laki ng allocation, kung hindi naman yung buo na magagastos ng gobyerno, na national government, pambili ng bakuna, dapat i-report din yun sa publiko. Ito na lang yung magagastos dahil nakatitid ang gobyerno dahil nga dito sa pagbili na ng private sector, ng LGUs at pag-donate ng ilang mga pharmaceutical company. Okay. Thank you, Celi. Thank you for the update, Salamat. Salamat. Mula dito sa Senado, back to you. Ayan, malinaw na, Mayor, Senyor, alam mo kasi ang mahirap lang dito, maituloy na lang natin, ubusin na natin to kasi pag nangyari yan at nagkaroon ng question, kasi dalawa, senyor, number one, if I may, question sa efficacy. So may question na yun, doon sa visa, doon sa galing The other one, ang mas controversial kasi dito, tatama ito sa mukha ni Presidente kapag hindi
bakit ganyan? Hinahayaan mo yung mga bata mo na ganito pala yan. Ito lang pala yung presyo. Bakit ganun? And then the President, kaya teka, hindi ko alam yan. Hindi ko alam, kayo na yung meeting dyan, Mr. President. Kayo kasama niya. Kawawa si Presidente rito. Pag ito hindi na-control ito at magkakaroon ito ng bakla sa kanya, sa popularity at saka sa trust rating ni Presidente pagka ganun. Diba? Kawawa siya sa kagagawa ng mga taong yung effort. I mean, di ba, naintindihan natin Sinabi mo pa. Naintindihan natin, magkakaroon ng bakla. So, dapat gayon pa lang talaga, bago pumirma yung pamahalan, bago yung everything, finalize, sabi nila 25 million doses, ayusin talaga yung presyo. Ngayon, sabi ni Harry Roque ngayon, tama naman yung sinasabi kanina na, teka mo na, fake news yung 3,600 na yan. Ganun. So, ibig sabihin, mali yung sinasabi nila Duque sa hearing sa Senate. Kasi sinasabi nga ni Selly, di ba? Sabi ni Sani Angara, hindi, sa Senate na gano'n yan yung committee hearing Saka duda na nga ako, bakit all the while biglang iginiit yung Sinovac na yan? Samantalang, ang sabi ng DOST, yan, makakausap natin ng DOST. Yes. Ang ranking ng DOST, wala ang Sinovac. Wala. Sa kanilang kaya gusto ko linawin kayo sa DOST. Maganda yun, Linawin natin sa DOST, yung mga kandidato sa vaccine. Kasi meron din naman silang meron din silang mga ranking na tinatawag o criteria sa mga vaccine. Ito yung magandang malaman natin. Diba? Kung yun kung number 1 sa ranking mo ito, bakit hindi yun ang binigyan ng priority ng DOH? Yun ang hindi natin alam. Tsaka yun senyor, kapag nag-aaral, nag-a-apply ng clinical trials, di ba? Nag-a-apply ng EUA, ano ba yun? Gusto ko maintindihan, ano ba pinag-aaralan dyan sa bakuna? Yan. Diba? Alam mo tuloy, nangyayari. Marami tuloy nangangamba din sa nangyayari. Nasa linya na. Nasa linya na natin. Sige. Ayun. Nasa linya na po natin si Yusek Rowena Guevara ng DOST. Magandang hapon po, Yusek Guevara. Magandang hapon po, Sir Ray and Sir Mon. Welcome po sa palatuntunan namin dito sa Teka Teka ngayong araw na ito ng Lunes. Ayan po, mainit po yung vaccine at pinag-uusapan nung ngayon dyan sa Senado. Pero gaano po katotoo nung kayo, ang DOST ay naglagay kayo ng ranking ng efficacy at saka ng safety ng mga manufacturer ng bakuna? Ano po ba talaga ang nangunguna sa DOST sa kanilang sa inyong obserbasyon ng DOST? Yusek. Ganito, madaming nagtatanong tungkol dyan sa ranking na yan. Opo. Para sa informasyon ng ating mga tagapakinig, ilang beses pong nagpapalit yung ranking na yan. Depende po sa mga lumalabas na resulta ng ating mga clinical trial. Tapos kung kunyari, bigyan ko kayo ng example. Dati kunyari yung isang vaccine, kailangan niya ng -70 to -80 degrees Celsius. So mababang ranking niya in terms of logistics kasi mahirap yon. Compared sa 2 to 8 degrees lang na mas ginagawa na natin sa bakuna. Tapos naglabas yung kumpanya na yon na malapit nilang matapos yung study nila on lyophilization. Ibig sabihin, yung dati nilang -70 to -80 degrees ay magiging 2 to 8 degrees na lang. Kapag ka nagkayari yung mga ganun, nagpapalit itong ranking ng ating vaccine. Kaya minabuti namin na imbis na naglalabas kami ng permanent ranking, nagbigay na kami ng 11 na bakuna sa ating NTF para yun na ang ine-negotiate nila. Ngayon, kailangan maintindihan ng ating mga kababayan na pag nagne-negotiate, madaming konsiderasyon. Ang number 1 dyan ay, may available pa ba sila para sa atin? So yung part na yon hindi na sa amin yun kasi selection na yon. So si DOH, Department of Health, ang tumutulong do sa ating National Task Force ukol dyan. So unang-una po available. Yung efficacy po? Hello po, hindi ko po maintindihan. Mayroon pong maingay sa background ninyo. Ayan, Yusek, ayan po. Hello? Meron ba maingay sa background natin? Yusek, ayan po. Marino na po? Yusek? Hello? Ano ba nangyari? I-adjust nga natin at meron daw maingay dun sa
May interruption daw dun so, sa... So, yun pala yun. Nawala na yung maingay. Ayan, sige, Yusek. Ayan po. Yusek, nawala na po. Napapakinggan nyo na po kami ni Ray ng maliwanag. Malinaw na po. Naririnig ko na po kayo. Salamat po. Yusek, balikan ko lang po, pwede po bambanggitin kasi sa bagay ito naman po ay lumabas na yung negative 17 temperature, Pfizer po ito eh. Di ba parang sinasabi nila kailangan po yata ng talagang medyo malamig na mga storage ito. Pero so ganun ho pala yung sa ranking. So mag-a-adjust ngayon yung mga vaccine company rito, no? Kaya yun hong ratings din iba-iba rin, ano? Yung ranking po ninyo. I see. Now, yung pong presyo pagkaganyan kasama na rin po presyo pati yung efficacy sa ranking and safety pinag-uusap kasi pag sa safety ho may lumabas naman ngayon, no? Meron pong 23 Norwegian daw po yung isang bakuna ang namatay, but allegedly iniimbestigahan. Ito ho ba'y makaka-apekto rin sapagkat tayo po ay nagbigay na ng EUA ang FDA? Ganito po, Sige po. Lahat ng data na pumapasok, tinitingnan po ng ating vaccine expert panel. Alam naman po nating lahat ng ini-issue po ng FDA sa kasalukuyan ay yung tinatawag pong emergency use authorization. Opo. Iba po yan doon sa tinatawag na certificate of product registration. Apo. Kaya nga po itong bakuna natin, dahil EUA lang po ang ini-issue dyan, hindi pa po pwede yung bilhin ng private sector. Government lang po ang pwedeng bumili dyan. Dahil po, sa kasalukuyan, hindi pa po tapos ang clinical trials phase 3 nila. Pwede kang ma-issuehan ng emergency use authorization pag natapos mo yung 50% pa lang ng iyong clinical trial phase 3. 50%. Kaya po ngayong pagbabakuna ng ating gobyerno, dahil under EUA lang po, may surveillance po ng lahat ng binakunahan. Kaya kailangan po magparehistro dahil titingnan po natin kung anong nangyayari doon sa binabakunahan natin. Dahil hindi pa po CPR ang nai-issue sa mga bakunang iyan. So, bakit po tayo nagbabakuna? Yan ang tanong ng mga tao. Bakit pa hindi pa naman tapos yung clinical trials? Bakit nag-umpisa na tayo? Nasa pandemic po tayo. Emergency po itong ating sitwasyon. Nahihirapan po lahat ng mga bansa na magbukas ng ekonomiya nila dahil sa COVID-19. Kaya po natin ginagawa itong pagbabakuna. So in other words, this is a different situation, Yusek Rowena. Ano po? So kaya kinakailangan po. This is a very different situation na weigh natin yung risk at saka yung benefit. Yung benefit, Kaya naman talagang compared to the other vaccines, mas mabilis po itong bakuna sa COVID sapagkat nagsama-sama rin yung mga magagaling na scientifico, naglagay po ng budget yung mga pharmaceutical company, kaya mabilis mag-produce. Ganun po ba ito? Tama po, tama po. Saka hindi lang po yan, mapapansin niyo po, iba rin itong ginagawa ng mga vaccine producers kasi kinalat talaga nila yung mga clinical trials nila para mas mabilis pong magawa. Normally, 6 to 7 years ang vaccine development. Yes. Kaso ngayon, meron tayong emergency, so lahat nagtulong-tulong para mas mabilis po nating mailabas yung bakuna. Yusik, gusto lang ho naming malaman, for layman, ano ho bang ginagawa pag sinasabing sa clinical trials? Ilang trials ho ito? Meron 3 clinical trials po pinagdadaanan po nitong bakuna eh. Ilan ba yan? Ilan ho ba yan? Para masabi natin. Actually, meron pang pre-clinical trial sa umpisa. May pre pa. Yung pre-clinical trial po ay para sa animals. Yung phase 1, phase 2, phase 3, yan po ay humans. Padami ng padami yung samples. Kunyari ang phase 1, mga 200 lang. 200. Yung phase 2, mga 1,000 lang. Yung phase 3, 30,000 na po yun. At dito po sa Philippines, dahil meron po tayo doon sa Universal Healthcare Act, na kailangan po merong phase 4. Ibang bansa ang tawag po doon ay post-surveillance. Ibig sabihin, once na benta na sa market yung vaccines na pumasa sa clinical trial phase 3, inoobserbahan pa rin kung ano ang nangyayari dun sa mga binabakunahan. Iba pala talaga sa Pilipinas, Masigurista tayo, Yusik, itong mga dumadaan sa trials, sapagkat ito bagong bakuna, bagong discovery po ito ho ba ipinapipirma ng waiver?
Ayan. Kasi hindi ba parang kuminsan kung may mga side effects o biglang mga adverse effects. Yusek. Wala bang gano'n? Po, ang pagbabakuna po dito sa Philippines ay hindi po mandatory. Okay. Okay. I-explain po sa ating mga kababayan kung ano yung pinapasok nila pagka nagpabakuna po sila. Okay. Kaya po, massive information campaign ang gagawin natin itong mga sumusunod na mga linggo at sana po ay tulungan nyo kami. Ngayon po, nandyan po ang kami. ginagawa po ng ating gobyerno, meron po tayong tinatawag na sistema para mag-deal dun sa tinatawag nating adverse event. Okay. Kunyari po, dati pag nagpabakuna ka, uwi ka na ng bahay, di ba? Opo. Ngayon, pag nag-mass vaccination tayo, pag-stay ka muna dun sa vaccination area for about 1 hour, obserbahan ka. Okay. At kung bigla kang may nangyari sa'yo, naka-ready yung mga ospital para tulungan ka. Okay. So kakaiba ho itong pagbabakuna natin, hindi po normal. Kaya napakahirap po kasi ang daming babakunahan, tapos yung protocol po ay medyo mas mahirap. Ayun. Kasama ho ba dun sa sorry ho, tinatanong lang namin, Yusek, kasi ngayon ang nagiging issue ito hong pinirmahan na confidentiality clause ng ating mga tao sa pamahalaan. Ginigit naman ng mga senador, bakit hindi sabihin itong presyo ng Sinovac? Ito ho ba'y kasama sa ina-applyan pa rin sa Food and Drug Administration? O paano ba proseso nito, Yusek? Ganito po, Sige po. Kailangan pong pumirma ng CDA bago makipag-usap sa atin itong mga vaccine company. Okay. Once pumirma ka ng CDA, may mga hindi ka pwedeng sabihin in public or even in public kasi public hearing yung ginagawa ng ating Senado ngayon. Meron nga hong ibang bansa na nag-violate ng CDA, hindi na sila pinadalhan ng bakuna. Okay. Ganun ba yun? Ganun po katindi ang violation ng ng confidentiality data agreement. Okay, gusto po ba nating mawalan ng bakuna? CDA pala dyan. Kaya hindi ho talaga pwedeng i-reveal, i-divulge, except siguro in an executive session. Hindi rin ho talaga pwede hindi pwedeng in public po talaga. Kasi mawawalan tayo ng bakuna. Sa executive pwede siguro. Sa public hindi. Yusek, ang tanong ko nga kanina, ano ho kaya mabigat? Yung pagpirma ng confidentiality clause agreement o yung transparency sa gobyerno natin? Di ba? Everything should be transparent. Ganun Alam niyo po, yung transparency, napakadali pong sabihin, Opo. Pero kung katulad niya yung sitwasyon na ang total na vaccines sa buong mundo ay kulang na kulang para sa total population natin na 7 billion. Wow. Mas nais po pa ninyo na may transparency or payagan niyo po yung mga responsible government officials na mag-enter into CDA. Okay. I see. Okay. Yun po yung kapalit Opo, yun okay. Talaga naman. So, gustuhin man namin na complete transparency. Pero once pumirma po tayo ng confidentiality data agreement, may mga bagay-bagay po na hindi pwedeng sabihin. Yusek, napakagaling ho ninyo magpaliwanag. Pero just one last question. Just one last question, Yusek, bago namin kayo bitawan. Sino ho ba talaga nagde-decide ng presyo pagdating sa bakuna? Ayan, Yusek. Is it the Department of Health? Pakiulit po yung question na, sir. May nagsasalita in the background. Yusek, sorry po. Sino ho ba talaga ang tao or in-person official na nagdidesisyon para sa presyo ng bakuna at pakipag-negotiate ang pamahalaan natin sa vaccine company? Is it the vaccine czar? Or ang Department of Health? O mismo talagang grupo po yan na nakikipag-negotiate. Hindi po isang tao. Kasama ang Department of Health, Department of Finance, Department of Foreign Affairs, Department of tawag dito? Budget and Management. So, kasama po lahat yan sa team na nagne-negotiate for us. Lahat pala. Ang dami. Team po yan, hindi po isang tao yan na nakikipag-meeting. Kasi akala namin na Yusek si vaccine SAR lang o DOH lang Kaya tanong namin, ay hindi po, hindi pwede. Siyempre financial, po yan financial operation. So, andun po ang Department of Finance. I see. Yusek, nabanggit nyo kanina sa amin yung Massive Information Campaign. Kayo po lagi namin kukunin.
Opo, walang problema po dyan. At kinatutuwa po namin na tumutulong po kayo sa amin na i-explain ng tama sa ating publiko kung ano nangyayari. Masahan po ninyo ang programang Teka Teka dito sa DWIC, USEC, at nakasuporta po kami para at least alam namin na ang trust level ng Pilipino pagdating sa bakuna hindi pa ganun kataas. Ayun. At tutulong ho kami para sa ganun maunawaan po ang tungkol sa pinapasok ng ating pamahalaan at saka yung tugon mismo sa pandemya, which is the vaccine. Okay. So, Yusek, maraming salamat po. Salamat po, Yusek. Mga kaibigan, si Yusek Rowena Guevara ng DOST. Magaling magpaliwanag si Yusek, ano? Malamig, cool na cool siya, no? Malamig na malamig, ano? Yun ang maganda. Walang emotion, pero at least medyo may lalim ng konti, no? Talagang convincing. Nasagot na yung tanong mo. So wala na, hindi mo na gagamitin yung inimbento ng Pilipinas, yung isang back, yung kickback. Wala na ron. So hindi lang isang tao, hindi lang dalawang tao. Yung may interview ko, nawala na sa akin yun. Hindi ko na... Kaya nga, so wala na yung kickback. Wala na yun. Wala na yung back na yan. Okay, babalik po kami. Magbabalik po ang Teka Teka. Pagkalipas po lamang ng ilang mahalagang paalala, Philippine Standard Time, 11 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon. Teka Teka, alas 4:30 na. DWIZ. Teka Teka, nagbabalik ang dalawang makulit, pero may sense. Babalik po kami sa ikalawang bahagi ng ating palatuntunan. Teka, alas 5:20 na po. Naku, 20 na pala. Ang bilis, oo. Ang bilis, bago ko, babatiin ko na muna to. Nakikinig sa atin, pati mga empleyado niya, no? Nag-text sa akin. Bali, tindahan ito, senyor eh. Tindahan ng mga office furnitures. Oo, at ng mga tindahan ng mga marbles and granite. Yung magaganda yan. Oo, si Ace. Si Ace sa Takador, nakikinig siya sa atin, pati ang boss niya, yung Frogo and Ernie Enterprises. Magandang hapon po sa inyo, ayan. At saka yung ang aking inaanak yan, si Ace, no? Si Ace sa Takador. Good afternoon sa iyo. Okay. Ayan na. Okay. Ang sabi nga pala ni Vice President, dapat daw maunang presidente. Sinabi naman ni Presidente kung kinakailangan siyang manguna. Sinabi naman ni Harry daw kung kinakailang manguna si Presidente para ma-build yung confidence ng sambayan ng tao tungkol doon sa sambayan ng Pilipino, tungkol doon sa efficacy ng bakuna, at talagang walang side effects, go naman si Presidente. Kaya sabi naman ng mga ilang espesyalista, ang dapat na hindi Sinovac ang inire-recommenda nila na gamitin ng Presidente. Ang pinagagamit nila ay Pfizer. 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 Nako, pero kasi alam mo, parang nakaka-alarma to, nakakatakot sa dapat ito ipaalam yung mga Norwegian citizens, senyor. Senior, senior yan. Tulad mo mga senior, between 70 to 80. Gano'n ka na ba? Between 70 to 80 years old? Wala pa. Ang presidente natin, senior. 70 to. Wala ba tayong mga ibang mga bagong mga promo dyan, partner? Engineer. Between 70 to 80 years old. Wala pa. Yan. Kasi naman mga ito, senyor, may mga seryosong sakit din daw. Siyempre naman. Kaya naman, pero pinag-aaralan, yun ang dapat pag-aralan din. Halimbawa, bago ka injection, tingnan natin, ano bang sakit mo? Meron ka ba ganito? Wala bang ganun muna bago injeksyonan? Yun ang gusto kong malaman. Kaya yun ang tatanong ko sana ka sa DOST kanina. Pero pinag-aaralan na ngayon ng Pfizer, kung ano nangyari talaga. Pwede, siyempre. Bakit naman? 28 yan, Ay, 23 yan, Hindi biro yan. At saka ngayon, ano ba ngayon? Ano ngayon natin? Eto, dumami. Dumami tayo ngayon. 1,800, Oo. Tsaka na tayo? Today, 2,000 ngayon. At saka today, yesterday, umabot na tayo ng bridge sa 500. Mahigit sa 1 million. Ay, kalating milyon. Hindi, kalating milyon lang. 502,000 cases tayo. Total natin ngayon, senyor, na nagkaroon ng COVID ay 502,736. Yun. Report yan ni Patrol number 5. Kanina. So, gusto nating malaman kasi, at gusto nating pag-usapan, ang sabi ng mga mananaliksik, yan. Hindi na kailangan natin mga salita. Ang sabi ng mga mananaliksik, na pagkatapos ng holidays, ay naasahan natin after 2 weeks of January and we're entering 3rd week now, baka tataas yung mga COVID dahil sa dami ng mga nag-Christmas party, senyor. So, di ba?
Pinangangambahan pa lang nila noon. Pinangangambahan nila yon. Ngayon, ito na yung pangamba nila. Nagkaroon kayo ng katuparan yung pangamba nila. Pero parang nagkatotoo din na umabot tayo ng kalahating milyon, ano? Pero at least January na. January na. Pero meron silang sinabi. Before the year ends. Before the year ends. Before the month of January ata. January. Pag natapos na. Hindi yata. Parang what I can recall. Katapusan ng buwan. Ito yung meron silang story. Katapusan ng buwan. Alamin natin. Pero malaki yung in-expect nila. Pero kalahating milyon pa rin. Ang sinasabi nila. Andiyan na. Okay, nasa linya na natin. Sige na. Nasa linya na po natin si Professor Guido David, ang ating Octa Research Team. Prof, magandang hapon ulit. Welcome ulit sa ating panatutunan Teka Teka with Mayor Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco. Magandang hapon po. Yes, magandang hapon na Senyor Ray and Mon. Ngayon po, natupad ba yung pinangangambahan ninyo? Masasabi ba natin natupad na yung pinangangambahan ninyo na maaaring tumaas ang bilang sa katapusan ng buwan? Ngayon po, hindi pa tapos ang buwan Nasa ano na tayo ngayon? Nasa 1,736. Na po. Yes, actually, tumataas nga yung bilang ng kaso sa Metro Manila. So, hindi naman ganun kabilis yung pagtaas niya. So, yun yung at least may pinag-aawakan tayo na na hindi ganun kabilis yung pagtaas ng kaso sa Metro Manila. Although, tumataas. Medyo mabilis yung pagtaas sa ibang bahagi ng Pilipinas. Okay. Palagay ninyo, Prof, yung bang sinasabi nating kaso, yung bagong kaso, yung tinatawag nating yung bagong tinatawag nating variant, di ba? Yung po ba masasabi natin na merong factor para masabi nating dadami pa itong ating lolobo itong bilang ng ating mga kaso ng COVID? Talaga yung yung bagong variant. Although hindi pa siya na-detect in quantity dito sa Pilipinas kasi mahal yung sequencing. Nakapag-sequence tayo, hindi pa gano'ng karami and mostly sa Metro Manila. Pero it's possible na itong bagong variant baka andito sa ibang lugar kung saan dumadaming kaso kasi sa Cagayan marami ating bilang ng kaso and dyan rin nabalitaan ng galing yung isang OFW na nag-positive do sa variant. So, hindi natin pa masasabi with certainty, pero possible talagang factor na yung variant. Kaya rin medyo mas mabilis yung pagtaas ng kaso sa mga ibang lugar. Hindi natin masabi, pero posible yan. I see. Isa lang po bago po lang ibigay ko po kay Mayor. Yung po bang talaga po bang pinananindigan ninyo yung mga batang edad 10 pataas na lumabas ng bahay at makamamasyal? Kasi po marami rin kami nakikita mga ganito Pero ito po ba talagang tinututulan nito ng Octa Research? Yes, yung mga bata, ang kasi dyan, hindi naman natin sila pinapapasok sa eskwelahan, pero papayagan natin silang lumabas at magpunta mga malls. Tsaka pag pinayagan natin lumabas, hindi lang naman sa mga mall magpupunta yan. Maglalaro-laro yan, pupunta sa naiintindihan natin, gusto natin i-energize yung economy. Pero at this stage na may mga tumatas pa yung bilang ng kaso, nasa precarious situation pa tayo, parang hindi ngayon yung tamang panahon para gawin yan. Malapit na yung bakuna, pero gano'n pa man, isa pang concern natin, aside from, hindi naman gano'n ka-necessary lumabas ng mga bata, siguro kung mga working, sige, okay, payagan natin. Pero yung isa pang concern natin, yung bakuna, hindi naman siya natetest pa sa mga minors. Kaya kahit dumating ng vaccine natin, hindi pa pwedeng i-administer yun sa mga bata. Mabibigay lang natin sa mga 18 to 59 sa ngayon. Kasi sila pa lang yung mga na-clinical trial ng mga bakuna Kaya kung di natin mababakunahan yan, tapos kaya natin lumabas sila, medyo may problema dyan sa tingin natin. Prof. Guido, si Monito, no? So, nabanggit nyo yung tungkol doon sa bakuna. Ano po ba, at this point in time na nag-uusap tayo, based on your research, tumataas ba ang confidence level ng mga Pinoy when it comes to having, receiving a vaccine pagka nandito sa Pilipinas?
Ayan, tama yung Mayor Mon. Yung survey namin, ginanap nung December, hindi pa masyado mataas yung confidence ng mga tao kasi 47% undecided, tas 28% ayaw. Wala pa kaming bagong survey para masabi yan. Pero sa ngayon, ang pakiramdam namin, hindi pa ganun masyado tumataas. Kasi medyo confused pa rin siguro yung mga tao. Kulang pa yung information natin kung ano yung mga iba-ibang bakuna, ano yung makukuha natin. Yung mga tao nga, hindi pa nga ganun ka-confident sa mga makukuha natin bakuna kung ano yung makukuha, ano yung darating na bakuna dito. Pero kailangan pa taging information drive. At kailangan rin, by example din yan. Kasi yung mga tao naman, minsan hindi lang naman yung information pag may makita silang, kunyari, may isang influencer na nagpabakuna, tapos nakita nila, nagpabakuna, tapos parang okay naman, yun yung makakapag-sway minsan sa mga tao. At habang parami na ng paraming nagpapabaksin, parang may recruitment effect yan parang dumadami ng nagpapabakuna, dadami na rin yung para babago ng isip na, sige, ako na rin, mukhang okay naman, mukhang marami nang nagpapabakuna. So, yan din yung isa na rin inaasahan nyo, parang recruitment effect na pag marami na nagpabakuna. Prof, alam mo na, itanong ko lang ito, kasi in one way or the other, it might again create a negative thinking among the Filipinos dahil, alam po ninyo, nabalitaan nyo siguro yung mga Norwegian, yung mga senior citizens na nagpabakuna, although wala pa talagang direct na na sila ay namatay, nasawi because tinurukan ng vaccine. Pero baka it would create na naman a negative impression. Pfizer po yata itong pa rito, Prof. Yes, tama yan. Pfizer nga yan. Ang iba nga sinasabi, baka nga mas safe pa yung galing sa China. Kasi hindi ko pa naririnig dito yan, pero nababasa ko yan. Ang dahilan kasi yung Pfizer, bagong technology yan, mRNA siya. Yung ginagamit ng mga ibang vaccine, yung mga China, old technology, pero ginagawa natin 200 years na na parang ganun yung same technology natin sa mga vaccine, sa mga flu vaccine. Kumbaga, minimal lang yung mga side effects ng mga old technology na to. Yung bagong technology, medyo mas hindi pa ganun ka-tested kasi ngayon pa lang nasubukan yan yung sa Norway, hindi pa naman natin talaga. Hindi pa matiyak. Although, supposedly, mga kalahati yata nun, baka na-attribute nila baka sa vaccine. Pero ito, mga mga seniors din to, mga 70 and above. So, ang gusto natin pahayag siguro, for safety, muna natin yung vaccine. Yun nga, doon sa mga 18 to, sabihin natin, 18 to 59 muna. Muna natin i-administer yan sa mga seniors at yung may mga condition, may mga sakit sa puso, gano'n. Kasi minsan mas mahirapan yung seniors na lalo na yung mga existing conditions. So for safety, i-priority natin yung mga hindi walang sakit. I mean, alam natin na may risk din yung mga seniors dahil sa COVID. Pero siguro ngayon, ang protection muna natin sa kanila, hindi muna natin sila palabasin masyado or i-protect natin sila. Isimula natin yung vaccine. Yun nga, yung demographics na mga priority, mga frontliners, mga secondary frontliners, kasi mga working age population, mga service industry, yun siguro baka muna natin, lalo na kung Pfizer darating na vaccine, or Moderna, or kahit anong vaccine, muna natin, observan muna natin doon sa mas healthy na population, yung working age population. Yes, napakaganda ng inyong pinaliwanag. Prof, thank you, pero marami pa sana kaming gustong itanong ni Ray, kaya lang 5:32 na lumampas na po. Prof, babalikan namin kayo sa Mother Day. Sige. Salamat po. Maraming salamat. Salamat, Prof. Thank you. Mga kaibigan, si Professor Guido Debi ng Octa Research Team. At subay niyo po ang kabuuan ng ating palatuntunang Teka. Ngayong araw na ito ng Lunes, ito pa rin po si Senyor Pacheco nagsasabing, don't worry. Bye. Ang tabayanan po lamang sa loob ng ilang sandali. Ang palatuntunang balita na serbisyo pa nila David Oro at Edwin Eusebio. Teka, alas 4:30 na.